na magpahayag ng iyong salita. Tanungan ni Pastor Tony, kaya mo pa ba? Sabi ko sa biyaya ng Panginoon, at lalo na sa panalangin ngayon, Pastor Mark, kailangan ko talaga ang biyayang yun. So, salamat po. Dahil ngayon lang po muli, nangyari sa akin, mag-aral buong maghapon. Kasi kadalasan hanggang morning lang ako. At yun, pagkatapos ko mag-preach doon, ina-atake na ako. Pero salamat dito. Sabi nga nung dalawa kong kasama, masaya dito. Sabi ko, ibig sabihin sa atin, hindi masaya. So, makita natin biyaya talaga sa ating kalagitnaan dahil nakayanan ko rin tumayo sa inyo. At sana, sa susunod pa na buwan, ganun din po, makakayanan kong tumayo sa bumagapon. Buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis. Genesis, ang ibig sabihin ay beginning. Simula. Kaya, babasahin natin ang simula ng Genesis. Chapter 1. Minabuti kong i-series muli ang Book of Genesis. First time sa buhay ko na i-series ito. At sa tulong ng inyong panalangin at ng inyong pagtanggap sa amin, ay magagawa natin ito. Genesis chapter 1, verse 1 to 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot ng kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sa English po, pagkakasabi, first phrase, in the beginning, God. Alam niyo po sa Bible, lamang sa Hebrew language, kung ano yung simula ng bawat pangungusap, yun po ay mahalaga. Mayroong emphasis. Ay natulad po sa sinasabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko. Ibig sabihin, napakalaga yung kanyang sasabihin. So dito rin, in the beginning, God. Sa pasimula, Diyos. Pero sa Tagalog, sa pasimula, ang Diyos. Ito yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi ka makakatanggap ng pananampalataya hanggat hindi ka nagsimula sa Diyos. At ang sabi sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng pangangaral kay Kristo. At alam natin, sa Genesis, ang manlilikha ay si Kristo. Kaya dito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat itinulot ninyo na magsimula kami sa simula ng kasaysayan ng buong sanlibutan. At dito po sa unang mga talata ng unang aklat na iyong ipinasulat. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang mga katotohanan na ito ay magiging isang pundasyon ng aming pong pananampalataya at pagkalooban niyo kami ng katatagan ng aming panampalataya at sa mga kapatid na wala pa pong panampalataya, nawa pagkalooban niyo sila ng biyayang ito. Nawa, Panginoon, panatilihin niyo kami sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa ating pagbasa ng verses 1 to 2, ano ba ang kaugnayan ng binasa natin ito sa ating buhay Kristiyano? Ang Diyos
na lumikha ng lahat mula sa wala, ang siya ring muling lilikha ng kaayusan sa gulo ng ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So narito ang isang mensahe sa panimula, Genesis 1:2, na nakatuon sa kapangyarihan at biyaya ni Jesucristo bilang tagapaglikha at tagapag-ayos ng ating kaguluhan. Saan natin binabata ito? Doon sa John 1:1. Na sa pasimula ay ang salita. At ang salita kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salitang ito ang siyang naglikha ng lahat ng bagay sa verse 3. At ang salitang ito ayon sa verse 14, chapter 1 ng John, ay nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesucristo. So ito yung pinakaunang salita ng Biblia. Hindi ito nagpapatunay na may Diyos. Hindi ito nagpapatunay na may Diyos, kundi ito'y nagpapahayag na ang Diyos ay umiiral na bago pa lamang ang simula. Siya ang pinagmulan ng lahat na maaari nating mahipo, makita, madama sa buong daigdig na ito. So ipinapakita rito ang kalagayan ng mundo. Ang kalagayan ng mundo ay bago pa lamang o sa paglikha nito, walang anyo, walang laman at madilim. At dito natin makikita ang gawa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa paglikha. Ito ay tinakda ng Diyos mula pa lamang sa walang hanggan. Gaya ng ating napag-aralan sa Sunday School, mayroon na pong tipan ng katubusan. At ang tipan na ito ay sa pamamagitan ng tipan ng Ama, kasunduan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At dito, itinakda ng Panginoon kung paano niya ililigtas ang kanyang mga inibig, ang kanyang mga pinili. Mayroon pong order of salvation. At upang matupad ang lahat ng ito, then God, nilikha niya ang mundo. Dito natin nakikita ang tinatawag na Covenant of Redemption. Pactum salutis, kumbaga, sa ibang wika. Kung paano ng isang gusali ay kailangan ng matibay na pundasyon. Ang ating buhay spiritual ay nakasalalay din sa ating pagkaunawa sa simula kung sino ang Diyos. Maraming tao ngayon na nakilala nila ang Panginoon, nalaman nila ang salita sa kalagitnaan na ng pangangaral, sa mga iglesia nang nakatayo at hindi nasisimulan sa simula. Gayong ang panimula ng salitang ito ang siyang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Kaya mahalaga na ating pag-aralan ang banal na kasulatan simula sa simula upang ang ating pananampalataya ay lumago, tumibay, lumakas at hindi manghina. At para doon naman sa wala pang totoong pananampalataya, ito, pakinggan natin, sapagat ito ang simula ng pananampalataya. Tingnan natin ang tatlong dakilang katotohanan mula sa mga talatang ito, verses 1 to 2. Narito ang dakilang katotohanan. Unang katotohanan, sinasabi sa verse 1, ang Diyos ang walang pinagmulan at makapangyarihan. Kaya doon sa mga hindi pa kilala ang Diyos at ang alam nilang kilala nilang Diyos ay ang mga nasa istampa, ito'y nagpapatunay na mali agad ang iyong paniniwala sapagkat sa simula pa lamang ang Diyos dito ay walang pinagmulan at siya'y makapangyarihan. Sapagkat doon sa walang hanggan, wala pang bagay. Ang Diyos lamang naglikha ng simula. Tayo po may simula, ang Diyos ay wala. At ito ay batayan ng ating totoong pananampalataya. Marami ang naniniwala na may Diyos,
pero hindi nila kilala ang Diyos sa pasimula pa lamang. Ang sabi rito, ng pasimula, nilikha ng Diyos ang alin? Ang langit at lupa. Nagkaroon po ng bagay o mundo dahil nilikha ng Diyos. Hindi Diyos ang nilikha, kundi ang Diyos ang may likha. At yung salitang likha, mga kapatid, sa Hebreo is bara. Bara. Sa Grego ay ex nihilo. Ang ibig sabihin, ang Diyos naglikha mula sa wala. Bara. Bereshit bara Elohim. Kumbaga sa Hebreo. Doon natin malaman, mga kapatid, na mali na agad ang mga katuruan ng mga scientifico tulad po ng Big Bang Theory na ang mundo raw biglang sumabog at nagkaroon ng mundo, ng araw, ng buwan. Saan nagmula yung pagkasabog? Ano yung sumabog? Ang sabi nila, mula sa molecule. Saan nagmula ang isang molecule? Tawag ba yan? Molecule. Mayroong pinagmulan. At ang sabi sa Biblia, in the beginning, God, bara, created the heavens and the earth. Kaya kung ang pananampalataya mo batay sa relihiyon, hindi mo malalaman ito. Kaya ang iyong pananampalataya batay sa kanilang doktrina. Pero dito nagpapatunay kung saan nakatayo ang ating pananampalataya sa katotohanan na ang Diyos ay walang pinagmulan at siya ay makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi nilikha, siya ang lumikha. Basahin natin Colossus chapter 1 verse 16 to 17. Gaya ng binasa rin ni Brother Rosie kanina sa Psalms 90. Bago pa malikha ang langit at lupa, ang Diyos ay naroon na magpakailanman, hindi siya nagbabago. Colossus chapter 1 verse 16, ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Meaning to say, lahat po na nakikita natin dito sa universe, nag-stay yan sa kanilang lugar, hindi dahil sa paliwanag, bago may katotohanan, paliwanag mga science na mayroong ganitong ano ba tawag doon, yung gravity, pero ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ang may control. Kaya nananatili yan. Kaya hindi maaring sumabog ang sandaigdigan. Wala po sa Bible sasabog. Kundi ang sandaigdigan, ang mundo, ayon kay Peter, ito'y babaguhin ng Diyos. Susunugin ng lahat ng mga elemento na pinagharian ng kaaway. I-regenerate ang daigdig upang ang bagong langit at ang bagong lupa ay mananatili. So huwag kayo maniwala na sasabog ang mundo, katapusan na. Ang Diyos po ang may control, ang sabi diyan, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Napakalinaw po yan sa katotohanan. Siya ay mula sa eternity, ang Diyos natin, hanggang sa walang hanggan. Sabi ng Psalms 90 verse 2, ang Diyos ay naroon na mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Lahat ng galing sa Kanya at para sa Kanya. Lahat ay nanggaling sa Kanya at para sa Kanya. Tingnan nyo, balikan natin ang John chapter 1 verse 1 to 3. Pinapakilala rito ang Diyos at particularly sa third person ay ang Panginoon natin. Ang sabi rito, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula, kasama siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya
At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Now, kung ikaw naniniwala sa isang relihiyon na si Kristo is a good teacher, a prophet only, mga kapatid, eh mali na yung paniniwala mo sapagkat dito simula, Creator, si Jesus Christ, nakapaglikha si Kristo. Kaya nga, dapat tumama ang ating panampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at dito ay sa pasimula. Isipin mo isang libro. Ang isang libro, meron tong first page, meron tong unang pahina. May simula ang kwento, pero ang sumulat ng libro ay wala sa libro. Wala sa libro. Wala sa loob ng libro. Siya ay nasa labas ng panahon at ng espasyo at siya ay may akda ng kabuuan ng libro. Ganon din ang ating Panginoon. Hanggang ngayon, ang Diyos ang may hawak ng buong sanlibutan. Nasa kontrol niya. Labas siya sa nilikha. Ganun po ang ating Diyos. So ito'y lumalapat sa tatlong katotohanan sa atin, mga kapatid. Una, sa ating pagsamba. Dapat ito sa ating pagsamba dahil siya ang lumikha. Karapat-dapat lamang na siya'y sambahin at sundin natin. Hindi tayo dumadalo sa sambahan dahil masaya, dahil uso ang mga music. Hindi. Tayo po'y dumadalo upang sumamba sa Kanya. At ang pagsamba natin nakabatay sa katotohanang napapakinggan natin. Hindi sa anumang bagay na ginagawa natin. Makasasamba lamang tayo, buong iglesia, sabay-sabay sa puso, kung marinig natin kung sino ang Diyos. Kahit hindi ka magsambit ng Amen, sa puso mo, sasabihin mong Amen. At doon tayo po'y nakasamba ng sabay-sabay sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu, ang tanging makakasamba lamang sa Diyos na Espiritu ay mga taong ipinanganak sa Espiritu. At dahil ang mga pinanak sa Espiritu, sila po'y naghihintay ng katotohanan. At sa katotohanan, tayo po ay nakapagpupuri sa Diyos. Kaya ang hinahanap ng Ama na mananambahan ay ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi kung sino-sino. Hindi yung lundag ng lundag, sayaw, nagsasayaw ng tango, o ano pa man. O di kaya sa husay ng mga pananalita ng mga preacher na napapalakpak sila, napapasigaw sila, pero wala silang nakilalang Diyos. So, yan po una. Kaya tayo may dahilan para sumamba sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. Ikalawa, ang ating pagpapakumbaba. Humility. Tayo ay mga nilikha lamang. Siya ang Creator and we are the creation or creature. Kadalasan, marami pong mga sumasamba sa Diyos na inuutusan ng Diyos. Panginoon, pagalingin mo siya. Panginoon, palayasin mo siya. Baliktad yata. Tayo nagiging creator. At si Kristo, ang Diyos natin, ang creation. Kailangan sa atin ang tamang pagsamba. At ang tamang pagsamba, batay sa pananampalatayang tinanggap natin sa katotohanan. Dapat mabago ang ating pong pamamaraan ng pagkilala sa Diyos. Tanda natin, God is in control. Hindi natin siya pwedeng kontrolin sa gusto natin. Ikatlo, hindi lamang sa ating pagsamba, sa ating pagpapakumbaba, kundi sa ating pagtitiwala. Sa pagtitiwala, kung kaya niyang likhain ang buong universo, kaya niyang asikasuhin ang iyong mga pangangailangan. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Kaya habang nakikinig tayo ng katotohanan ng kanyang salita, tumitibay yung ating pagtitiwala sa kanya.
Kaya kung wala po tayo sa pangangaral, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, namimiss natin yung dapat magpatibay sa iyo, magpalaya sa iyo sa anumang problemang umaalipin sa iyo. So dito pa lamang sa verse 1, ang Diyos ang walang pinagmulan at makapangyarihan. Yan po ang Diyos natin. Ikalawa, sa verse 2, ganito po ang pagkakasabi, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ipinapakita rito na ang Diyos ay ang nagdala ng kayusan mula sa kaguluhan. Ang mundo noon, nung likhay nito, madilim. Hawang sa Bisaya pa. Madilim siya, walang anyo. Pero nandun na yung mga creation. Tulad ng isang kwarto na walang ilaw, pagpasok mo, narundong ka, naaninag mo ang itsura ng sopa, ng lahat ng gamit, pero hindi ka masisiyahan sapagkat madilim. Pero ang Diyos natin, ang siyang nagbibigay, liwanag. Kaya na-appreciate natin. Ang kalagayan ng lupa ay parang gusgusin at magulo. Ang sabi nga ng Isaiah 45 verse 18, nagpapatotoo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na ang anyo ng lupa at gumawa niyon na kanyang itinatag. Hindi na niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at walang iba. So, ang pagkalikha ng Panginoon, alam naman natin, Genesis 1:31, ang conclusion niya, and it was very good. Lahat po ay mabuti. Sapagkat ang Diyos natin ay kaayusan mula sa kaguluhan. So, hindi ito ang huling disenyo ng Diyos, kundi ito yung sariwa, hilaw pa, no? Yung pag-create na niya ng mundo. Na ang material ay hinihintay pa ang kanyang utos, ang kapangyarihan ng kanyang salita. Ang Diyos ay hindi may-ari ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng kaayusan. Kung paano ang lahat ng bagay madilim pa at magulo pa, pero hindi ganun po ang Diyos. Siya po ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng kaliwanagan. Ganun din sa buhay natin. Huwag natin sabihin, simula ko'y naniniwala sa tamang aral na ito. Mas mabuti pa noon eh. Malaya ako kung anong gusto kong gawin. Pero bakit ngayon? Parang gumugulo yata buhay ko na hindi po ganyan ang Diyos. Hindi ginugulo ang buhay natin, kundi inaayos. Inaayos sapagkat dati tayo nasa gulo. Madilim tulad ng creation. 1 Corinthians 14 verse 33. Ganito po ang pagkakasabi. 1 Corinthians 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Then Isaiah 45 verse 18, ganito po ang pagkakasabi, Isaiah 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag. Hindi niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Kaya huwag niyong paniwalaan yung sinasabi, lalo pag may naghihikayat sa inyo. Umalis ka na dyan sa pinaniwalaan mo, magulo yan eh. Lumipat ka sa amin. Hindi po ganon ang pag-akay, kundi ipakilala ang Diyos sa simula pa lamang. Sapagkat katotohanan lamang ang siyang makapagpapalaya sa taas.
So ang kanyang layunin ay hubugin ang magulo upang maging maganda at may layunin. Remember, kung gaano tayo ka makasalanan before. Siguro tayo'y mabait, ipinanak tayong mabait. At hindi mo masabing magulo ang buhay mo, makasalanan ka. Pero tanda natin, nung bumagsak si Adan, lahat ng tao ay makasalanan. May mga makasalanang mababait, may mga kasalanan din namang maraming kasamaan. Pero ang tawag pa rin sa doktrina, ang tao, kahit gaano kabait, siya ay totally depraved. Pag sinabing totally depraved, wala siyang pag-asa, kundi siya ay patuloy sa kamatayan. Magiging maayos lamang ang buhay niya kapag siya'y naipanganak na muli sa isang bagong buhay. Kaya nga, napakalaga po na tayo po ay mapunta kay Kristo sapagkat siya ang Diyos ng kayusan. Kaya ang sabi nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anong sabi doon? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na ang dating buhay, kundi masdan, obserbahan, tignan, lahat ay nagbabago sa kanyang buhay. So dalawang pag-asa po, dalawang hakbang ang inilapat nito sa atin. Una, pag-asa. Kung ang buhay mo ngayon ay magulo, puno ng problema, o masasabi mong walang saysay, mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos. Kanina naikwento ko yung buhay ng aking ama. Ang tatay ko, makasalanan talaga. Grabe. Pero mahal ko tatay ko. Minsan dahil sa mahal ko tatay ko, pinapatakbo ko yan pagkakulasing. Alam mo kung bakit? Misis ko, binintingan niya eh. Nakagat daw siya ng aso namin. Kaya pinipilit yung misis ko na, kumang ka ng bawang, kuskusin mo ito. Ang ingay-ingay tatay ko, dumati ko lasing. Anong problema? Ay, kamo. Mura ng tatay ko, yawa. Ganun ba? Kinuha ko, itak ko. Ano? Tingin siya. Hindi naman siya ang papatayin ko, kundi ang aso namin. Putol yung leg. Sirit yung dugo. Takbo yung tatay mo. Nakakayaman. Ipatotoo yung buhay ko. Pero alam ng iba, kung anong buhay ko nakasapasok sa pulungan dahil sa kasamaan, ang gulo ng buhay ko. Mga kapatid ko, gusto rin akong patayin tulad ng sumunod sa akin, papagsak ako ng green dahil lasing ako. Tapos yung tiyuhin niya, naglalakad kaming tatlo, sinuntok ko, di palat. Yung kapatid ko, nagalit sa akin. Nauna sa bahay, kumuha ng ring, inabangan ako sa pinto. Para durugin. Now, gusto ko lang makita, ang tatay ko, matindi rin siya. Babaero, napakaraming babae talaga. Alam mo kung paano manigaw ang tatay ko? Titignan niya yung babae. Pag kinindatan, kikindatan gano'n. Tapos nag-smile yung babae, okay na raw. Ganon yung tatay ko. Dahil, bakit yung tatay Kastila, no eh. Gabiula ang aming apelido sa Chinese, ay sa Spanish, pero dahil papatay ng Gabiula noon, ginawang Dadula. So isang araw, nagtalo kami ng kuya ko, naikwento na kanina. Kakampi niya, tungkol sa pananampalataya. Kaya sabi tatay ko lumabas, "Boy! Usa ka! Mamangustay ka! Huwag kong sanay! Walang sapilitan! Kung ano yung paniniwala mo, diyan ka! Huwag mo kaming dalhin!" Lumaban ako. Ganun ako kabata pas pananampalataya. Sabi niya, "Anong gusto niyo? Bumalik ako sa dating buhay! Para madala ko kayo." Dati ko nahimik na. Tinamo ko sila. Pag uwi ko mga kapatid, na-realize ko, Christian, okay.
Hindi dapat gano'n. Kaya pag after 2 weeks or 3 weeks, binalikan yung tatay ko kasi hindi na mimik sa akin, hindi na bumibisik. Malayo pa lang, kita ko siya, hawak ko siya ng manok eh. Sabi ko sa kanya, Pa! Yung tatay ko, sumamot sa akin. Ganda ng manok mo, mukhang magandang pang-fighter yan. Tahipo nga! Hinipo ko. Pero sa lulo ko, sorry niyo ko kayo kompromiso ko nito. Alang-alang na sa tatay ko. So, ha? Talong to? Nailaban mo na ba to? Di ba? Subukan natin kahit tayo. Sabi niya, binalik ko yung manok sa inyo. Sabi niya, buksan mo isang tangkal. Kumukunin mo yung pula dyan. So, kahit kami dalawa. Kahit na kami dalawa. Mamaya sabi niya, Deng! Tuding yung pangalan namin ko eh. Deng! Palito ka sa kilong baka, Deng, kay animan niya hapon si Isidro. Nagkulit ako doon eh. Dahil sa pag-gesture ko na mahal ko rin siya, dinatamahin ko sa kanyang kalagayan, na-realize niya na hindi dapat kami mag-away. After a week or so, habang naanay ko sa umaga, Sunday, nakahadipa, at pinagpipray ako, tulungan si Bren. Nandun kami sa, kalimutan ko yung mall na yun, basta sa mga 300 kami. Empire. Yan, Empire Shopping Center. Empire Shopping Center sa Las Piñas. Yung tatay ko raw, pumasok sa kwarto, nakadipa. Gusto natin, ano ba yan eh? Mas ka surrender ka. Sa tatay ko, Deng, pwede ba ako sumama sa inyo? Ha? Hindi kaya ako gabaan. Ano yung gabas Tagalog? Curse yan sa English, no? Kasi sabi niya, ba't ka gabaan? Ako tatay, maminaw sa anak. Tatay ako, to sa paniniwala ko sa anak ko, makikinig ako. Di ba? Gaba. Alam niyo po, gawin kong mekli. Sa ibang tatay ko. At alam ni Johnny, nag-serve yung tatay ko ng Lord Supper. Pero yun lang, malungkot. Time ng kanyang kamatayan, lagnat lang yun eh. Dinala namin sa Parañaque Hospital. Pagdating doon, wala kaming kamalay-malay, pinasok sa emergency room, binunta sa ito. Kaya hindi na makapagsalita ang tatay ko. Kaya paglabas niya, andun kami mga kapatid, pati yung ate namin, ang sabi ko sa tatay ko, Pa, alam mo bang susunduin ka na ng Panginoon? Boy, ampo, pray. Ganito yung kapatid ko. Hindi ako inimikan, lumayas. Kasi daw, minamatili ko yung buhay ng tatay ko. Pagka-pray lang namin, doon na. Kaya pa, wala na. Pero, yung pong ginawa ng Panginoong testimony sa Kanya, yun ang hindi matatawaran. Huwag nating kontrahin ang buhay niya, kundi ipakita sa buhay natin na may pagmamalasakit tayo sa Kanya. So, dapat mamuhay tayo sa pag-asa. Tulad ng Genesis na ito, may pag-asa sa kaguluhan ng buhay natin kung tayo'y nasa katotohanan. At hindi lang pag-asa, kundi pagsuko. Ibigay mo sa Kanya ang magulong bahagi ng buhay natin. Ano ba yung pinoproblema natin? Ibigay natin at para ayusin ng Panginoon mismo. So yun ang nakita natin na obserbasyon dito, mga kapatid. Una, ang Diyos ay ang walang pinagmulan at makapangyarihan. Ikalawa, ang Diyos ang nagdala ng kaayusan mula sa kaguluhan. Kaya kung ano man narinig natin sa ating mga naatinan na mga pagtuturo, kadalasan nakasentro sa kanilang buhay, sa kanilang doktrina, at hindi lang pinapakilala ang Panginoon, hindi po nagsisimulang tama ang ating pananampalataya. Hindi po nagsisimula.
Kaya ikatlo, dito sa verse 2, ang Diyos ay ang buhay at gumagawa sa Espiritu. Tingnan niyo ang sabi sa verse 2 na ating text. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Nakita natin doon sa Covenant of Redemption, may pangako ang Ama, may pangako ang Anak, at may pangako rin ang Banal na Espiritu. Ng pag-ibig ng Ama sa kanyang mga hinirang, tutubusin ng Panginoon, at ang mga tinubos ng Panginoon, ilalapat ng Banal na Espiritu ang order of salvation. Karoon po yun. Tumutulong ang Banal na Espiritu dito. Kaya kahit anong dilim at tahimik, hindi nag-iisa ang mundo sa time ng creation. Ang Espiritu ng Diyos ay siyang kumilos at nagbabantay at nagbibigay buhay sa magulong creation. John chapter 3 verse 5 to 6. Tulad ng father ko, napakagulo ng buhay niya. Napakadilim. Pero kumilos ang banal na Espiritu sa buhay niya. Kaya ang sabi rito sa John 3 verse 5 to 6, pagdating sa kaligtasan, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po yun. Verse 6, ang ipinanganak sa laman, ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. No, sa pangangaral po ng salita ng Diyos, sa katotohanan tungkol sa Diyos, kahit ngayon, kumikilos po ang Banal na Espiritu sa puso ng bawat isa sa atin. Gumagawa siya. At kung ano yung tinakda ng Panginoon, takdang panahon, takdang lugar, takdang oras, tuto pa rin ang Banal na Espiritu sa bawat isa na kanyang inibig. Kaya nga, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Sino yung word doon na inibig ng Diyos before the foundation? Yes, the word of the elect. For God so loved the world, so He gave His Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya nga, ang pagdating ni Kristo kailanman hindi nabibigo yan. Kahit sabihin natin, 40 years nang nakikinig niyan, pero hanggang yun hindi pa nababago buhay. Yes, may takdang panahon ng Diyos. At ang takdang panahon niya, itinalaga niya before the foundation of the world. E paano kung mamatay? Hindi mamamatay ang sino mang pinili ng Diyos. Walang mamamatay sa mga pinili ng Diyos. Dahil kung may mamatay na hindi paligtas, sinungaling ang kanyang tipan. E paano yung mga sanggol sa biyaya? Well, hindi natin alam ang mga sanggol na yan, pero sa kanilang kamatayan sa sinapupunan, itinakda na ng Panginoon yan. Walang aksidente, pero ang kanyang pinili, hindi mapapahamak kahit siya ay sanggol pa lamang. Hindi ko sinasabing lahat ng sanggol na namatay ay pinili ng Diyos. Pero tanda natin, ang Diyos ang may control maging ng kamatayan. It has been appointed unto man once to die. And after that is judgment. Hindi po judgment na ilubog ka sa impyerno, kundi judgment, harap ka sa judgment at ikaw ay susuriin. Kung ikaw ba ay mananampalataya o hindi, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos at magbibigay tayo ng sagot sa ating mga ginawa. Pero tandaan natin, ang Diyos ang buhay at gumagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Ang buhay at liwanag ay posible lamang dahil sa gawa ng Banal na Espiritu.
John 33, sorry. Mali ako. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay buhay kahit sa patay at nagdadala ng liwanag sa dilim. Actually, lahat tayo ay patay sa kasalanan. Pero dahil sa gawa ng Diyos, Espiritu, inilalapat niya ang pag-ibig ng Diyos at katubusan ni Kristo, kaya tayo ay kanyang binubuhay. Regeneration. Kaya nga, wala pong sinumang hindi maliligtas sa mga pinili ng Diyos. Alam niyo yung gawa ng Banal Espiritu sa buhay natin, itinula dito sa John chapter 3 verse 8, di ba? Tulad ng gawa ng hangin, hindi natin nakikita pero alam natin kung saan papunta. Ganon din po ang gawa ng Banal Espiritu sa buhay natin. Hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang lakas ng epekto nito. Sino sa inyo ang nakaranas na ikaw ay lasinggo, panainom ka talaga? O di kaya palamura? Noong araw, palamura po ako. Ang mura ko ay Kabitenyo. Ano ba yung mura ng Kabitenyo? Hindi ko na babanggitin. Dahil kay Agimat. Simulan ko lang yung umpisa. Buwa. Yeah. Yung mura ni ni sino yan? Yung Agimat. Yun din ang natutunan ko. Bawat pero nung ako'y tinawag ng Diyos, binago ang puso. Hindi ko na mabigas yung salita niya. Gawa ng Espiritu yun. Hindi dahil sa ating pagpipigil. Bagamat kailangan natin pagpipigil. Pero gawa ng Diyos ang lahat ng pagbabago ng buhay mo. Pero kung mayroon pa tayong mga ginagawa na hindi pa natin magbago, under pa tayo sa process ng sanctification. Hindi tayo mabibigo dahil kasama natin ng Diyos na gumagawa sa ating pagbabago, sa ating kabanatan. Tulad ng hangin, hindi natin alam, pero alam natin kung saan ang direksyon. Nararamdaman natin. Yun din ang gawa ng Banal Espiritu sa buhay natin. Parang kuryente sa ilaw. Ang ilaw hindi naman sisindihan kung walang kuryente. Nakadepende sa kuryente. Ganon din sa atin, mga kapatid. Hindi tayo kikilos ayon sa kalooban ng Diyos kung wala ang Espiritu na kumikilos sa atin. Tanda natin, wala talaga tayo may pagmamalaki sa buhay natin. Dalawang biyaya ang ipinapakita rito para sa atin. Una, ang pananahan. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang mamuno at kumilo sa buhay mo. Maging obedient tayo. Tanda natin palagi ang Philippians chapter 2 verse 13 na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanais at kakayanan para tukdin ang kanyang kalooban para sa kanyang kaluwalhatian. So nakikita natin na habang tayo po ay napupuno ng pananampalataya, tayo po ay nagiging masunurin at may tuturing na matuwid. At tayo'y nagiging banal. Ikalawa, panalangin. Humingi ka ng lakas at gabay sa banal na Espiritu. Tunay siya, totoo siya. Wala pong panalangin ayon po sa kalooban ng Diyos na hindi tinutugon ng Diyos. Hindi natin nakikita, pero mararamdaman natin. Kaya dapat magpuno tayo ng laging pasasalamat sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nakatatanggap bunga ng ating panalangin. Kaya hamon ko sa hapong ito, bago tayo umuwi. Una, muli, hamon sa mga wala pa pong commitment sa ating Panginoon. Marahil, hindi mo pa malinaw na nakikilala ang Diyos. Pero ngayon ay alam mong nakikilala mo siya. Hindi ka aksidente na sumipot sa buhay na ito. Gaya ng ating pag-aaral Sunday School.
nakatakda ka na before the foundation of the world. Hindi ka aksidenteng nag-exist sa buhay na ito. May Diyos na lumikha sa iyo. May Diyos na may control sa iyo. Ang dami nating nararanasan na buhay. Sa akin lang, mga kapatid, nakakasawa na pakinggan ang karanasan ko. Naka-aksidente akong tatlong tao sa Saudi. Binaba ko kasi natanggal yung gulong sa unahan at sumubsob yung dump truck at yung kabanggang kotse. Dalawa, durug-durug. Kaya nung bumaba ako sa truck, mag-alas 6 ng gabi, madilim-dilim na, may mga ilaw na sabi, mga sakyan. Kita ko yung mga laman, gumagalaw. Pati sa chassis ng trailer ko, talagang nakadikit ang laman. Bigla akong nalumpo. Umiyak ako. Lord, gusto kong makita ang mga anak ko. Kasi alam ko, pupugutan ng ulo ang sino mang mahuling nagkasala doon. Pero alam nyo, nung upo ko sa Manibela, andyan yung mga polis. After 3 or 5 minutes, andyan. Sa harapan ko, kasinding ilaw ko, doon sila nag-iimbestiga. Hanggang hinahakot nila yung mga laman. At yung dump truck itinabi nilang maigi. After 2 hours, hindi ako hinuli. Hindi nila ako inimbitahan, inimbestigahan. Nakakatulat. Mamaya, wala nang natira. Kaya mga kasama kong nasa halikuran ko, Boy! Takas na! Tatakas ka ba? Nanginginig ako. Pero sa puso ko, parang may narinig akong boses. Abante na. Punta ka na sa garahe. Siguro may mga 40 to 50 kilometers pa layo. Dandahan akong mapante. Pag may nakita akong ilaw sa likod, ito na, puwis na yung hulihin na ako. Pero pag lumagpas, bakit naman dandahan? Hanggang sa nakarating sa terminal. At nalaman na ng mga Amerikano, sila Hollywood, na naka-aksidente ako. So sinalo yung sakit ko, dinala doon sa paglilinis, binumbahan lahat ng mga dugo, mga... Tapos hindi ako pinagmaneho ng isang buwan. Walang dyaryo. Walang balita na naka-aksidente ako. Paano nangyari yun? Samantalang doon, dapat dyaryo ka na. At para ipang pangyari, umaahon ako sa Aba, 500 kilometers up, zigzag. Nabalian ako ng axle. Natakot ako, kalagitnaan ng gabi. May mahagurong na sasakyan. Ilabas ko yung double blade ko. Ito, patayan to. Dahil alam ko, pagka-Arabo, laripin ka. Pero pagdating ko, pumarada sa likod ng trailer ko. Ito na, sabi ko, ito na, patayan na ito. Pero tinawag akong Sadiq. Sadiq! Come! Hekel! May pagkain daw. Sinilot ng sportina ba? Ubas. Hindi Arabo, kundi Egyptian. 1 week ako nakatambay nung bago ako nakatawag sa kumpanya namin. 1 week din siya naghintay at nagluluto ng pagkain para sa akin. At sabi ko, pwede kong masakyan to para matawagan ko yung kumpanya. Usapan lang kami, minumura ko siya sa Tagalog, hindi man niya naintindihan eh. Basta sinyas ako. Walang hiya ka, nitip mo ko doon sa ano. Okay. So, biyahe pa, nagputo siya ng kanyang sasakyan. Biyahe, nakatawag ako after 3 days, nakarating yung nag-service. Nabuo yung axle. Nagpandar ng sakyan, pop, usina ako. Siya naman, uusina at umabante. Masalam, Sadiq! Sabi niya, paalam, kaibigan. Sabi ko, napakaswerte kita. Ito po yung tao yun. Saan linggo pinakain niyo ko? Hindi ko naman siya kilala. But now, I realize, sa Reformed teaching, God's preservation. Itinakda kayo from eternity past. At hindi mabibigo ang Diyos
na mangyari ang kanya pinagdaanan. Kaya dapat tayong magpasalamat. Dapat tayong mag-humble sa ating mga sarili as Christian. Sapagkat hindi ka aksidente na ikay kumantong sa lugar na ito. Tulad nila Jen at saka Christian. Bakit? Yayaman ito eh. Kaya nilang bumili ng church. Mamili sila kung anong doktrina. Pero bakit dito inilagay sa humble na maliit lamang? Aksidente ba yun? Dapat tayong magpasalamat. Tulad yung mga babae nga nung araw. Nakita ko lang yun doon sa live streaming, tsaka si sister. Kalahin mo magkakasama ngayon? Hindi ka aksidente. Hindi ako aksidente. Yan ang sinasabi sa Genesis 1:1. In the beginning, God. God. Lahat siya ang mayroong akda ng lahat ng ito. Kaya kung ikaw ay wala pang tamang pananampalataya, this is it. Panghawakan mong katotohanan ito na hindi ka aksidente, bakit ka narito sa tamang lugar, tamang oras, dahil yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. But remember, pagdating po sa calling, pwede kang umatras, pwede kang umayaw. Pero kung ang Espiritu Santo ay kumilos na sa iyo, binuhay ka ng muli, hindi ka na makatatanggi. Kung tawagin yan, irresistible grace. Hindi pamimilit ito, kundi dahil ikaw ay pinanganak na muli, hindi mo na matatanggihan yung biyaya ng Diyos sapagkat ikaw ay binago na. Kaya ikaw ay sasampalataya. Now, sa ating mananampalataya, tandaan natin, hindi tayo aksidente. Ang Diyos ay may layunin sa atin. Anong layunin? Mula pa lamang sa wala hanggang nakatakda na ang buhay natin. Kaya ang tanong, kung kaya niyang gawin ang napakalaking mundo mula sa wala, sa tingin mo ba ay hindi niya kayang baguhin ang iyong buhay? Kung ikaw ay nasa gitna ng kadiliman at dalhin ka sa iyong tahanan sa langit. Pasalamatan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin siya. Sapagkat siya, tayo, ay umiiral dahil sa akin. Tayo na lang. Opo, Panginoon,